Oras na para ipagluto ko naman ang aking pangalawang bisita na mahilig naman sa adobo. Herlene, your dish is my command. Paborito daw niya adobo. Since hindi niya ni-specify kung anong klaseng adobo yung trip niya, edi ako na yung namili para sa kanya. Gagawa ko siya ng adobong atay at balon-balunan. So sa akin, kapag nagluluto ako ng kahit ano, I take particular care in knowing yung different cooking times ng mga ingredient ko. So atay balon-balunan, isa sa mga bagay kaya hindi ko na-enjoy minsan yung putahe na to kapag sineserve sa akin ng ibang tao is because sinasabay nilang iluto yung atay at yung balon-balunan. When in fact, yung atay ng manok, ng baboy, ng baka, napakabilis lang lutuin yan. So na-overcook. Dito na lumalabas yung pagka-metallic niya na flavor. Whereas, kung nag-pay attention ka lang at mapapansin mo na mas matagal nga palang maluto yung balon-balunan ng manok at saka yung puso na nakakabit doon sa atay ng manok, mas magiging iba yung experience mo pag kumakain ka ng adobong atay balon-balunan. So, yun yung gagawin natin. I'll first sear yung ating gizzard or balon-balunan. Whoa! At habang sinisir natin yung ating chicken gizzard, ito naman yung ating atay, na yun nga, may nakakabit na puso. So, ihiwalay lang natin yan. Sure, extra step, pero masisiguro mong mas masarap yung end product ng iyong niluluto. So, ito naman, ilalagay na natin yung puso ng manok. Let's cover this para mas maluto ng mabilis yung ating balunan at saka yung puso ng manok. Yun. So at this point, may bite pa siya. May ganit pa yung balunan. Pero for me, that's actually one of the textures na I like about this ingredient. So we're going to retain that, but it's cooked na. Parang dito para mag-uumpisa yung pinaka-cooking process actually. So we will saute this with onions and garlic. Deglaze lang natin siya ng tubig para matanggal yung mga fonds na yan o yung brown na yan. Next up, yung ating vinegar. We will season this with soy sauce, of course. And ang ating pepper. I am going to thicken yung ating adobo sauce with slurry. So, mangyayari kasi dyan, dahil thick masyado yung ating adobo base, kapag nilagay na natin yung ating chicken liver, magti-thin out pa siya. Ninipis pa yung sauce niyan. So, kumbaga, by the time na maluto na yung ating atay, sakto na rin yung lapot na hinahanap ko doon sa sauce niya. I'm very satisfied na doon sa consistency ng ating sauce. So pwede nating ilagay yung ating atay. I will cook this for about 10 to 12 minutes. And then after nyan, pwede tayo mag-serve. Kahit may kadate ka dito sa The Apiary, couples can still unleash their competitive side through a game of archery. At yan nga ang next na paandar na Kevin at Herlene. So kasama natin, walang iba ang ating magiging coach for today, kundi si Kuya Andy Alvarez. Magandang araw po. Kuya Andy, turuan nyo naman po kami kung paano yung tamang pagbitaw ng archery. Pero teka, itong si Kevin, may iba yatang gustong ma-target bukod sa bullseye. The challenge is, if I hit the bullseye, Oh. she has to kiss me. Oh, Pero, if I miss the bullseye, I have to kiss her. ano yun? Parang wala. Kasi lugi ako eh. Parang, No lose-lose, only win-win naman. okay, let's go. Ang ganda ng deal ah. Ooh. 1. 2, 3. Ooh. I didn't hit the target, so
I have to give you kiss. Pero you didn't hit the target too. So you have to give me kiss. Archery, ano, tara?